Sino po yung nanay nandrito? Pwede po nga imbitahan po kayo dito sa... Nay, pwede po kayo magpakilala, Nay, at kung ano yung... Ako po si Arsenia Chico. Nanay ng dalawang pinatay po nila. 2016 po. December 29. Habang yung anak ko po nagpunta sa kanyang ate, kasama po yung anak niya at saka yung asawa niya para po manghiram ng pera. Pagdating po ng mga alas 7 ng gabi, pag-uwi po nila, napadaan po sila dun sa bahay ng kumpare niya, niyaya po siya. Pinauwi niya po yung kanyang asawa, pinauna niya na po yung kanyang asawa, tsaka po yung kanyang anak na bunso. Hindi pa po nakakalayo yung mag-ina, nagkagulo na po, kasi po yung bahay po nung kumpare niya, pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po, isa yung anak ko sa napatay. January 11 po, nung ilibing siya, kinabukasan po, January 12, yung isa ko naman pong anak, na wala naman pong kamalay-malay, na pumunta lang po sa Bienan, nadamay din po. Wala naman po siyang ginagawang masama. Kaya po, napakasakit para sa aming mga magulang. Ang nangyari, dahil po, siya po yung inaasahan namin, siya po yung tumutulong sa amin. Ang asawa ko, mayroon po siyang pamangkin na tinutulungan mag-aral na ngayon po hindi na nakakapag-aral. Tapos po yung dumating po yung pagkakataon na iniwan namin yung bahay namin sa loob ng 5 taon dahil sa sobrang takot. Ngayon po, lumapit po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Flavi sa committee pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Sana po tulungan niyo kami na mabigyan ng katarungan para po maging mapayapa naman din po ang isip namin. Dahil nung ilibing po yung anak ko, sinabi ko po sa kanila na darating ang araw na mabibigyan din namin sila ng katarungan. Sana po, ito na po yung pagkakataon na magkaroon kami ng katarungang mahihirap. Sana po, managot po yung dapat managot. 8 taon pag hindi ko pa matanggap ang nangyari. Pag naaalala ko po sila, hirap po akong tanggapin ang katotohanan dahil wala naman pong kasalanan ng anak ko. Sana po, matulungan niyo po kami na magkaroon ng katarungan. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po, Nay. Salamat po. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin kung ilang taon po yung mga anak niya. 2 anak po niya napatay? Yung una pong namatay, 34 po nung mamatay. Yung isa po, 25. Bali po yung isa, 8 taon. Yung isa po, Magkasunod. magpipitong taon na. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po. Mr. Chair, may tanong lang po ako kay Nanay. Nanay, yung 2 anak niyo po magkasunod pong araw na napatay? Hindi po yung... Ilan pong araw ang pagitan? Yung isa po, namatay po ng December 29, 2016. Kakapasko lang. Magbabagong taon po. Yung isa naman po, January 12, 2017. Hindi. Isang Parang- linggo lang po. Ilang linggo lang. Less than 1 month. 2016 of December, and then December January of December. 2017. December 29 po.
2016 yung isa. Yung isa naman po, January 12, 2017. Following year lang. Sige po, Nay. Maraming salamat. Meron pa ho tayo Saan pong lugar? Saan pong lugar yan? Caloocan po. Caloocan. Andiyan ba si Kendall Patay? At ano pala siya, no? Sa Quezon City. Sige po. Nay, pwede pong magpakilala kayo, Nay? Ako po si Elizabeth Campo. Asawa ko po yung pinatay noong October 11, 2017. Naglalaba lang po yung asawa ko. Bigla pong pumasok po yung mga pulis at pinaalis lahat po ng tao sa lugar namin. Kakausapin lang daw po yung asawa ko. Sabi po sa anak ko. Pagkatapos po, hindi po ako nila papasukin sa lugar namin. Pinaikot-ikot ko na po yung lugar namin eh. Ayaw po ako talaga papasukin. Pati po yung mga apo ko, nagtatakbuhan na po, nag-alisan, pinalis din po nila. Yung apo ko naman po si Danica, kitang-kita niya po, nakatutok ang baril sa kanyang lolo. Nung umikot na po ako, may narinig na po akong 2 putok. At naramdaman ko po sa sarili ko, asawa ko na yun. Kasi 3 po silang naiwan eh. Yung isa po, si Sherwin Vitas, na pinatay din po nila, hindi lang po nakasama yung asawa rito kasi may sakit po yung anak. Yung isa naman pong alaga namin na yung isang bata na 16 anyos, wala na pong magulang. Kaya hindi na po naintindi. Ang akin lang po, 7 taon na po, wala pong nangyayari sa kaso ng asawa ko. Siya lang po ang kadamay ko sa buhay. Wala naman po akong kasama. Ang dami ko pong apo, 13. Kami dalawa lang pong nag-asikaso. Wala pong ibang nag-asikaso. Ang mga anak ko po, 2 lalaki at 1 babae. Puro po may mga asawa na. Pero nakapiling pa rin po namin. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kaming kaarmas-armas, kahit ano. Pinagbibintangan po, nagbebenta ng shabu. Paano po magbebenta ng shabu? Samantalang ganito na po ang buhay namin mula sa pool. Ako lang po nagtitinda, siya po namimili. Ako po naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko at tinukang nila. Nahinto po sa pag-aaral ng mga apo ko. Hindi po nakapag-aaral ng 2 taon. Kasi wala po ako itutustos eh. At yung mga anak ko po, mga nagtatago. Kasi may mga pulis na pumupunta na tinatarget baka daw po kami magsumbong. Ang inaalala ko lang po sana, gusto ko lang po mangyari. Sana mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay po ng asawa ko. Yun lang po ang hinahangad ko. Kasi mulat sa pool po nung namatay nung 2018 ay 2017, wala pong nangyayari o anumang bagay. Humingi lang po kami ng tulong kay Father para pumasikaso yung pamilya ko. Kasi siya lang po ang susuporta sa amin. Ako na lang po kasi ang natitira eh. Ang mga kapatid Sige po, ng Nay. asawa ko. Maraming salamat po. Sana po mabigyan niyo po ng katarungan ng Gagawin po namin ang lahat. pagkamatay po ng asawa ko. Salamat po. Okay.